And now let's move on with our week 2, part 2. For our lesson objectives, number 1, define membrane transport, identify structures and organelles involved during membrane transport, and lastly is describe the different transport mechanisms. For our activity, titled Who Can Enter the House? Ito yung mga materials na kailanganin natin. We need to draw or display a house labeled as cell. We also distribute the substance cards among the students. And each student will take turns approaching the house or yung cell and asking, can I enter the cell? While yung class naman o yung assigned cell membrane gatekeeper, siya yung magde-decide whether that substance can enter, cannot enter, or needs assistance. We also answer the 2 questions. Ang plasma membrane ng cell ay parang wall ng house. Ito yung nagko-control kung ano yung papasok at lalabas sa cell. For our next activity naman, ang materials na kailanganin natin. We have to fill 1 glass with room temperature water and yung isang glass naman with hot water. Mag-add din tayo ng 2 to 3 drops of food coloring each of the glass. And based sa ating experiment, we can say na ang hot water ay mas mabilis gumalaw ang mga particles. At dahil dito, agad na nahalo ang food coloring, kaya mabilis din kumalat ang kulay. While sa room temperature water naman, mas mabagal yung galaw ng mga particles. Kaya kapag nalagay tayo ng food coloring, dahan-dahan lang ito kung lumawak or mag-uniform. At mas matagal ito maging pantay. What differences did you notice between the two? So, ang primary difference nila ay sa rate of diffusion. Mas mabilis ang diffusion sa mainit na water, kaya mas mabilis din maging pantay o uniform yung kulay ng buong solution. While sa room temperature naman ng water, mas mabagal yung pagkalat ng food coloring, kaya mas matagal din bago maging uniform yung kulay. And now, i-answer naman natin yung mga guide questions. Number 1, what did you observe after dropping the food coloring in the water? So mula sa maliit na tuldok ng kulay, unti-unti siyang kumakalat hanggang sa maging uniform na yung kulay ng buong tubig. Number 2, in which glass did the color spread faster? So mas mabilis na kumalat yung kulay doon sa baso na may mainit na water. Dahil sa mas mainit na water, mas mataas ang kinetic energy ng mga water molecules. Ibig sabihin, mas mabilis din silang gumalaw at mas madalas sila na tumama sa food coloring molecules. Number 3, what process does this movement represent in living cells? So this movement represents the process of diffusion. Ano nga ba yung sinasabi nating diffusion? Ito yung paggalaw ng molecules mula sa lugar na mas mataas ang concentration papunta sa lugar na mababa ang concentration. And number 4, how does temperature affect the rate of diffusion? So yung temperature, it is directly proportional to the rate of diffusion. Meaning, pag mataas yung temperature, mas mabilis din yung diffusion. Ay kapag lower naman yung temperature, mas mabagal yung diffusion. And for the last question, how this experiment relate to the movement of substances in and out of the cell membrane? So yung experiment na ito, pwede siya maging model or way kung paano gumagalaw yung mga mahalagang molecules. Marami rin na maliliit na molecules like oxygen and carbon dioxide yung gumagalaw sa pamamagitan ng diffusion. And now let's move on sa transport mechanism in plant system. So ang cell membrane ay binubuo siya ng iba't ibang structure na may kanya-kanyang role para sa cell. Ito rin ay semi-permeable o selectively permeable. Ibig sabihin, napipili lang ng membrane kung ano yung maaaring pumasok at lumabas ng cell. Ayon din sa book ni Lodish na Cellular and Molecular Biology, tinutukoy niya dito na ang membrane transport ay isang koleksyon ng mga mechanisms na nagkokontrol sa pagdaan ng solutes sa cell membrane. And ito yung mga terminologies na makikita o ma-encounter natin throughout our lessons. Number 1, solutes. Ito yung mga substances na di-dissolve or natutunaw sa isang solution. Next naman natin ay yung semi-permeability. Katangian or characteristics ng cell membrane na nag-aalaw sa pagdaan ng ilang molecules habang binablock naman o hinaharangan yung iba. And third, concentration gradient. Ito yung pagkakaiba ng concentration ng solutes sa pagitan ng 2 regions sa isang solution. And last is yung extracellular fluid. Ito yung ECF o yung fluid sa labas ng cell. Ito yung nagbibigay ng nutrients at nagtatanggal ng waste products papunta sa cells. Transport ay may passive and active transport. And let's start with the passive transport. In Otzer's Book of Biology, ang passive transport ay ang paggalaw ng mga substance papasok or palabas ng cells, ayon sa concentration gradient. Hindi ito nangangailangan ng energy or gamit na ATP. May dalawa rin tayong uri ng passive transport. Ito ang diffusion and osmosis. So let's start with diffusion.
Ito yung paggalaw ng maliliit na particles patuwid sa plasma membrane mula sa lugar na mas mataas yung concentration papunta sa lugar na mas mababa ang concentration. Also note that plasma membrane is selectively permeable. Itong simple or facilitated diffusion. Sa simple diffusion, ang small at lipid-soluble molecules, ito yung mga madaling nakakadaan sa semi-permeable membrane dahil nakakatagos sila mismo sa lipid bilayer. While yung mga facilitated diffusion naman, ito yung mga molecules na hindi kayang tumawid sa cell membrane ng mag-isa at nangailangan sila ng tulong ng transport proteins. At may dalawang uri nito, ito ang channel at carrier proteins. Pag sinabi natin channel proteins, sila yung mga gumagawa ng pores sa cell membrane. Na sa pamamagitan nito, ng ions at maliliit na molecules ay madali silang nakadaan. While sa carrier proteins naman, kumakapit sila sa specific na molecules at pagkatapos kumapit, nababago sila ng hugis para mailipat ang molecules sa kabila ng membrane. Another type ng passive transport ay ang osmosis. Ito yung process kung saan yung tubig ay gumagalaw patawid sa isang selectively permeable membrane. Hindi solute yung gumagalaw dito, kundi yung tubig mismo. Ang tubig ay dumadaloy mula sa lugar na mas maraming tubig, ang tawag doon ay hypotonic solution. While kapag sinabi naman natin hypertonic, papunta sa lugar na mas kaunti yung water. Another, meron din tayong active transport. So, ayon kay Olsek, ang active transport ay yung paggalaw o paglipat ng mga particular na molecules labas sa kanilang concentration gradient, which is kabaliktaran ng normal na daloy sa diffusion. Kailangan ng cell ng energy or ATP para mangyari yung transport na ito. Ang active transport ay maaaring exocytosis o endocytosis. Pag sinabi natin exocytosis, based sa kanyang word, ay paglabas. Ito yung process kung saan yung paglabas ng mga materials mula sa loob ng cell patungo sa labas or extracellular fluid. While pag sinabi naman natin endocytosis ay yung pagpasok. Ito yung process ng pagpasok ng mga materials sa loob ng cell. May tatlong uri tayo ng endocytosis. Una ay ang phagocytosis. Ito yung pagkain ng cell. Another, meron din tayong pinocytosis. Ito naman is yung pag-inom, kung saan kinukuha nito yung extracellular fluid at mga solute o yung mga maliliit na molecules na nakakalat. While, lastly, meron tayong receptor-mediated ingestion. Ito naman yung mga specific o yung pinaka-espesyal o selective na uri ng endocytosis. Dahil dito, kumukuha lamang siya ng mga specific molecules. Para naman sa ating group activity, mapping the movement, transport across the membrane. Sa ating mga materials na kailanganin natin. Ito ang para sa passive transport at ito naman para sa active transport. Indicate din ang mga each mechanism. And para sa group activity na ito ang ating criteria. And for our individual activity, we have the transport mechanisms in real life. And for each example, i-complete natin ang table.